Day 3. Last day, uwian na. Kain lang kami ng breakfast ng mabilis na. Kasi 8:30 yung train namin. King of the road, trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Parehas pa din yung food. Akala ko lang ang alala, mas na-present. Tapos lalagyan mong capers. Morning, Mami. Mami, mag-good morning ka. Walang rice dito. Dilim pa, no? Nasa 7:30 na. Masarap yung omelette nila. Nilalagyan nila ng mushroom, dalawang kaso ng bell pepper, at mas makapal. Ano, Chico? Yung brown kong maglasa. So, parang mas magpapalagay. Croissant. Yung sa signature, Santa Grand Signature, kadami nagsasabi masarap daw yung croissant. Nais na hindi kami dun ni Mami. Tapos may croissant din pala dito. Coffee. Okay guys, so ito pala yung CR. Pa-check out na kami. Hindi ko pala ito na-vlog. So ayan lang, glass enclosed na shower. May cute na vanity, may mirror na umiilaw. Toilet! Ina, maluwag naman siya. Ayun pa ang moon. Sa ika-third day namin, parang mas maagang nag-rise yung sun. Di ba, Ma? Kahapon, nung pababa tayo sa breakfast, wala pang araw eh. Di ba? Buti na lang may view kami dito sa room namin. Nakikita namin kung uulan or hindi uulan. Ayan! Tapos, pupunta na tayo sa KL Central. Kasi dun tayo sasakay ng KLIA, Kuala Lumpur International Airport Transit. And, punta na tayo sa KL Central. Nakaabot kami ni Mami sa 8:30. Yes! Ang bilis ng Grab. Dapat 8:22 pa kami darating dito. Tapos 8:20 nandito na kami. Kailan namin maabutan yung para 9 nasa airport na kami. Okay lang magantay kami kesa, alam mo na, baka mag-abnormal yung counter ng PAL. Kung sinasabi abnormal yung PAL. Pero yung counter. Yung sabi ganyan kasi paglagay. Diba? Pinapagalitan ako. Intayin lang natin, okay? Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living unplanned. City streets pulse with Hi guys! Nandito na ulit kami sa Manila! Sa T1 to. Nasa T1 kami. Naantay lang namin yung Grab namin. And, ayun! Hindi ko pa i-close ng vlog na to kasi mamaya meron pa akong i-recap. So, yun. So, ayan guys, nandito tayo sa end part ng vlog na to.
which is, I think this is the 4th sa series ng Kuala Lumpur. And naglist ako ng mga pwede kong i-share sa inyo ng mga points, especially kung meron kayong upcoming trip going to Kuala Lumpur, diba? Para maging, you know, helpful din naman ako. So, yun. So, first, sa aking listahan is the mode of transport. So, ang airline na sinakyan ko going to Kuala Lumpur is Philippine Airlines. So, check nyo na lang yung website kung magkano, ang suggestion ko pala kapag lilipad kayo, agahan nyo yung pagbubook ng flight nyo. Syempre, kung sure talaga na pupunta kayo doon, agahan nyo para syempre mas mura, may discount kayo. So, yun lang yung gusto kong sabihin doon sa Philippine Airlines. Tapos, ang oras ng lipad namin is, morning siya mga 6 a.m. Yeah, pero madaming flights. Kaya lang naka-cancel yung iba since parang siguro throughout the day may 4, baka makancel yung 3 since wala namang laman yung ibang flight. So, ganun. Basta kami, dun sa earliest flight is full load yung airplane. So, tapos, ang next is, pagdating mo na dun, pag nasa airport ka na, ang sinakyan namin, papunta mismo dun sa city or dun sa KL City, kung nasan yung downtown. Ang sinakyan namin ay KLIA Express. Diba? Sinabi ko naman yun sa vlog. Dun sa KLIA Express, ang nagastos ko dun na binook ko through Klook is 2,176 pesos na. Yung mga sasabihin ko dito, in Philippine peso na, pero kung kunyari kailangan ko siya sabihin ng in ringgit, i-convert na lang natin or i-convert nyo. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung magkano rate. So, yun. So, binook ko siya sa Klook for 2 packs na, ako at si Mami. Tapos, ano na siya, yung round trip na siya. So, from the airport, going to KL, and then pabalik. So, ayun, 2176. So, yan. And then, pero pwede din kayong mag-bus. May bus din. Kaya lang, ito yung easiest way. And also, very, mabilis. Like, nandun ka kagad sa city center. And then, kapag gusto mo na mag-ikot dun sa city center, pwede ka ding mag-LRT. So, punta ka lang dun sa mga stations. Na-try namin isang beses yung LRT from KL Central, tas gusto ko pumunta ng Petronas. Chinek ko siya sa Grab. Tapos, naisip ko na why not try yung LRT since nandun na kami sa mismong Central Station. So, yun, tinry namin yung LRT. And, ang nakalagay dito, alam ko sobrang mura niya. Going there. Ayun! 5 ringgit lang. So, mura lang siya. 5 ringgit. Mabilis lang na pagka-calculate para magka-idea agad kayo. 65 pesos. Kaming dalawa na ni Mami yun. So, from KL Central going to the Petronas Tower. So, ayun, diba? So, yan. Pwede kayong gumamit ng LRT. Pero, majority talaga ng ginawa naming mga to and from na mga gala-gala ni Mami, nag-Grab kami. Kasi chinek ko yung Grab, like super duper mura ng Grab doon. Syempre yung distance i-consider mo din. Pero yung, for example, parang from this point, going to this point, imbis na maglakad ka, tapos sumakay ng LRT, check mo yung Grab. Kasi baka yung convenience ng pagsakay mo doon, tapos sobrang mura lang, like less than 100. Tinry ko din kasi siya with, nung first day namin, galing kami ng KL Central, again, Central Station. Oh no, it's raining! Galing kaming Central Station, going sa hotel, which is yung pinili kong hotel talaga, kailangan medyo malapit sa mga ganon, yung mga Central Station. Ang ginastos ko lang doon ay, mura lang yun 115 pesos lang. Alam ko ganun lang yung ginastos ko, sobrang mura lang. So, okay. So, yun. Kung kasi inyo mag-grab kayo. Tapos, may buses din. Kaya ako nailagay sa list na to yung buses kasi na-try din namin mag-bus ni Mami. Which is, sa iba, nanood ako ng ibang vlogs. Nung pumunta sila sa Genting Highlands from dun sa city center, nag-grab sila, which is so expensive. Kaya, nag-search ako, pwede kang mag-bus. From KL Central pa din. Dun ka sa baba, sa babang terminal, nandun yung mga bus, nandun yung bus terminal, doon ako sumakay, kami ni Mami, going to Genting. Kaya lang yung pauwi na, hindi ko alam na fully book siya. Like, kahit
sobrang aga pa ng hapon, parang alas 2 or alas 3. Shucks, fully booked na, parang, oh my gosh, walang ibang way. So, wala akong choice na nag-grab ako. Yun yung pinakamahal kong grab ride, 800 pesos. Wala akong choice para makabalik kami ni Mami sa city center. So, ayun. So, na-discuss ko na yung flight, KLIA Express, Grab, buses, and LRT. Next point, punta tayo sa accommodation. Sa accommodation naman, nagstay kami ni Mami sa Santa Grand Classic Hotel. So, for 2 packs, 2 nights with free breakfast, ang ginastos ko lang is 4,100 pesos. Binook ko siya sa booking.com. Ang mura, no? Alam niyo, ang mura ng mga hotels dito. Itong Santa Grand Classic, pinili ko siya kasi panaagad yung malapit na tourist spot sa kanya, yung Central Market at yung Petaling Street. So, talagang sabi ko, ito na yung kukunin ko. Dapat kasi, Santa Grand Signature. Kaya lang dun sa Santa Grand Signature, kailangan mo pang sumakay ng LRT or kung gusto mo mag-grab ka. So, ako, syempre, dun ako sa convenience tsaka yung mapapabilis. So, maganda yung napili kong hotel. So, I suggest, try nyo to. Like, maganda tong hotel na to. May swimming pool pa sa rooftop. Ang ganda ng rooms. Ang lapit niya talaga. Like, katabi lang siya. Hindi siya malapit. Katabi siya ng Central Market. Tapos lakad ka lang. Likod is Petaling Street. So, yan. Try nyo yan. Book nyo sa booking.com. Next point is yung pag-withdraw. So, ako, again, syempre, ni-research ko, hindi ako nagpapalit dito sa airport natin sa NAIA. Doon ako nagpapalit sa airport nila. Kasi nga alam ko na mahal dito ang bilihan. So, dun ako bumili, which is, oh, sorry guys, hindi pala ako nagpapalit. Hindi ako nagpapalit. Meron akong trick pala na ituturo sa inyo. So, ang gagawin nyo, every time na mag-visit kayo sa kung saan mang bansa yan, ha? Pero, syempre, ako, nagsasabi lang ako nitong mga opinion ko na to based on my experience. Kasi, sa mga napuntahan kong Asian countries, ganun yung natutunan ko. So, in-apply ko siya dito sa KL, Malaysia. So, nag-withdraw ako sa ATM. Nag-withdraw ako ng Malaysian Ringgit. Ngayon, kung first-timer kayo at kung hindi nyo pa natatry ever na mag-withdraw internationally, make sure na may backup kayo. Kaya ako, malakas yung loob ko na, hindi ko kailangan magpapalit ng ringgit. Doon ako mag-withdraw. Kasi, natry ko na yung ATM card ko or yung debit card ko na makapag-withdraw internationally, which is sa Japan and sa Korea. So, like, sure ako na walang mangyayaring problema pag nag-withdraw ako. Pero again, kung first time nyo, make sure na meron kayong backup na cash. Just in case, alam nyo naman, ayaw natin i-hope yun, pero just in case, syempre, parang hindi kayo masyado mamblema, may cash kayong hawak. So, yun. Ang palitan is, 1 ringgit is to 13 pesos. Yun yung updated na palitan. I'm not sure kung, yun yung palitan nung nag-visit ako. I'm not sure kung ngayon may changes. Check nyo na lang. So, yan. Yun. So, hindi ako na problemang magpapalit kasi nga, nag-withdraw na lang sa ATM. At ang charge is, so far, Japan, Korea, Malaysia, sa BDO na ATM ko, para-pares lang yung charge, 250 pesos. So, check nyo na lang din sa bank nyo kung magkano pag nag-withdraw internationally. Guys, next point tayo is yung where to eat. So, na-try namin kumain ni Mami sa Central Market since sinabi ko nga kanina, yung hotel namin, it's beside Central Market. So, habang nag-iikot-ikot kaming dalawa doon, nakita ko na sa second floor ata yun, sa second floor, nandun yung food court nila. And sobrang dami ding choices doon. Like, hindi lang siya pure Malaysian cuisine. Siyempre, may Korean, may Chinese, may Thai, may ganon. Meron ding Western. So, syempre, dahil nasa Malaysia ka, gusto mo i-try Malaysian cuisine. Diba? It makes sense, no? So, yun. So, tinry namin yung Malaysian cuisine. Kung napanood dito sa video, ang in-order namin ni Mami is yung set meal. So, may rendang kay Mami, tas sa akin chicken. Tapos, sinabi ko din doon na spicy siya, which is, yes, yun nga. Yung sauces na ginamit ko lang, hindi yun spicy for them, pero, syempre, kung hindi ka naman kumakain lagi ng pagkain nila, spicy na yun for us. So, yun, na-try ko yun sa Central Market. Try nyo doon. Sobrang mura lang din doon. Next is, yung mga pagkain sa 7-Eleven, diba? Kung kayo ay fan ng mga 7-Eleven, Japan, and Korea,
syempre, gusto ko din matry yung sa Malaysia. And true enough, meron sila ng mga gusto kong items or snacks from 7-Eleven. Yung egg salad sandwich, onigiri, sausage, yan, tinry ko lahat yan. And same lang din yung price. Nasa isang bracket lang din sila. Next is McDonald's. So, tinry namin kumain ni Mami sa McDo. Pero hindi ako umorder nung ano nga yung nasi lemak. May nasi lemak sila. So, in short, may rice meal sa Malaysia. Sa McDo. So, hindi ako umorder nun. Normal lang. Drinks lang. Tapos fries ata yung order ko. Next is ano ba? Nung gabi, alam ko nag-convenience store lang din kami ni Mami. Actually guys, dahil nga 3 days and 2 nights lang kami ni Mami, sobrang yung schedule na sinet ko, sobrang hindi ako nakapaglaan ng time para sa yung dine. Okay, palakas ang ulan. So yon. Tapos tinry din namin kumain sa, of course, kahit dun sa first day namin, hindi ako masyadong nakatry makadine sa mga kainan nila. Sinigurado ko na yung last day namin, yung second day namin, yung dinner part sa Jalan Alor or Halan Alor kami dalawa ni Mami para matry ko nga yung seafood. And panoorin nyo sa previous vlog kung paano ako nag-enjoy sa lahat ng kinain ko dun sa Menchi. Sa Jalan Alor yun. And yun ang sobrang marirecommend ko sa inyo. Like, super duper sarap doon. Orderin nyo, sobrang mura doon. Sa kahabaan na yun, ng sobrang daming kainan, hanapin nyo yung Menchi. Dahil sobrang jam-pack yun. Dalawa yung branch nila na magkatabi na halos. At sila yung puno talaga. Like, kahit sa labas may nakadayo. So, yun ang aking mga comments sa where to eat. Next is attractions. So, yung attractions, madali lang naman yan. Depende din sa inyo kung anong klase kayong traveler. Kung hindi kayo napapagod, edi puntahan nyo lahat. Lahat. As in, temples, museums, lahat yan, puntahan nyo kung hindi kayo pagorin. Pero dahil ako, kasama ko ang nanay ko, dahil gusto niya lang mag-relax, dinala ko siya dun sa mga attractions na alam kong super mag-enjoy siya. Gets nyo? Hindi nga kami pumunta sa Bato Caves kasi tinanong ko pa sa kanya kung kaya niya bang akyatin yun. And hindi naman ako pupunta doon para lang mag-picture sa baba. Dahil ako talaga, hindi ako matras sa mga laban na ganyan. Pag may akyatan, akyatin ko talaga yan. Kasi pumunta ka nga doon, di ba? Tapos doon ka lang sa baba. Lagi, mahilig talaga. Kahit mag-isa lang ako, akyatin ko kung ano man, gano'n man kataas yan. Well, yun nga, kasama kay nanay ko. Hindi naman pwede iiwan kay nanay ko. So, hindi ko na lang pinuntaan yung Bato Caves. At hindi kami nagkamali ng desisyon. Maganda yung napuntaan namin, which is yung Genting Highlands, na sobrang nag-enjoy ang Mami. So, panoorin nyo yun. I think, pangilan ko yung vlog. Pangalawa ata yun sa Malaysia series ko. Panoorin nyo yun. Kung gaano kami nag-enjoy ni Mami doon. So, ayan. Ano pa ba? Ano ba pwede puntahan doon? Yun lang yung super nasa top ng list ko kasi yung Genting Highlands. Tapos, city tour. Of course, Petronas. Sobrang nag-enjoy din kami ni Mami doon. So, ayun. Check nyo na lang kung ano yung mga gusto nyo puntahan. Tapos, check nyo sa Klook. Pero kung medyo on a tight budget kayo, I suggest mag-DIY kayo. So, sobrang dali lang naman i-DIY ng mga pasyalan sa KL. Next is, ayan na, ang total expenses ko. So, I have my notebook here. Yung travel notebook ko na dinadala ko kahit saan. Simula nung nag-travel pa ako, 2019. So, dito ko sinusulat, share ko lang. Dito ko sinusulat lahat ng itineraries at gastos. So, based dito, ang nagastos ko ay like, nag-withdraw kasi ako sa ATM nga, 13,000 pesos. So, yan yung total pocket money ko na ginastos ko sa food, sa Grab, sa pambili ng pasalubong, at sa pang-entrance sa mga kung saan-saan. At, yun nga, sinabi ko na sa food. So, 13,000 pesos. At namumblema pa ako nung malapit na kami umuwi ni Mami. Kasi may natira pa ngayon. Although, dito siya nasagad. Meron pa akong mga nauwi. Pero, binili ko na lang yung mga pasalubong na pwede kong bilhin.
Tapos, excluded sa 13,000 pesos, of course, yung hotel, which is sa booking.com, 4,100. Where is our calcu? 13,000 pesos for the pocket money, 4,100 for the hotel. And then, KLIA Express through Klook, 2,176. Plus Grab. Ay, that's not included. Ayun, hindi yan included. So, all in all, 19,277 pesos yung nagastos ko. Pero round off na natin yan sa 20,000 kasi hindi ko... Oo nga pala. Meron kasi akong mga binili na hindi ko ginamit yung cash. Nag-try ako mag-card. So, oh yeah. Pwede na natin siya i-round off sa 20,000 pesos. 20,000 pesos na nagastos ko for this whole trip. For 3 days and 2 nights. Included ang hotel and transpo. And for 2 packs na yun. Sa amin dalawa na ni Mami yun. So, yeah. Hindi ko masasama dito yung sa airline or sa flight ticket kasi nga iba yung case ng flight tickets ko. So, ayun lang. So, I believe na-explain ko siya ng maayos. Oh, meron pa pala akong last point, yung recommendation ko and opinion. So, for me, sobra naming nagustuhan ang pag-visit namin sa Kuala Lumpur. At sinasabi nga nung iba na Kuala Lumpur daw is underrated. Like, parang pag sinabi, oh, mag-Asia tour ka, laging wala sa listahan yung Kuala Lumpur, Malaysia. Tapos, until napanood ko yung vlog ni Erwan, na sinasabi nga, lagi na lang pinupuntahan is yung Japan, Korea, Taiwan, mga ganun. Hindi nasasali yung Kuala Lumpur, which is parang, for me, sa ngayon ha, nasa top 3 ko na siya. Sa mga favorite kong puntahan. Kasi, sobrang ganda, sobrang progressive ng city na to, pero hindi siya expensive. Hindi siya katulad ng sa Singapore. Di ko pa natatry sa Singapore, pero parang nakapunta na ako sa sobrang dami ko ni-research. Sobrang mura sa Kuala Lumpur. So, yun yung isa kong masasabi. Mura sa Kuala Lumpur. Kahit konti lang yung budget mo, may ikot mo siya, may enjoy mo siya, ang ganda ng hotel. Yan. So, yan. Tapos, madali din yung transpo, yung public transpo doon. Hindi ka mahihilo. Para lang ikaw nasa Philippines, pero magandang version. Maayos na version, rather. Maayos na version. Kasi walang traffic. My gosh. Tapos yun nga, sobrang dami na ding buildings doon, skyscrapers, so ganyan. What else? Maganda. Yun yung one word na kaya kong ibigay na equivalent ng Kuala Lumpur. Maganda. To think na 3 days pa lang kami doon na. At gusto kong magtagal doon sana. Gusto kong bumalik doon if may chance. Ganun ko siya nagustuhan. Kasi nga, ang sarap niyang i-explore na hindi masakit sa bulsa. Siyempre, dun tayo sa practical. Next is, ayun yung isa pa pala, hindi ko nabanggit kanina, i-try nyo yung Sendol. Yun yung national dessert ng Malaysia, ng Kuala Lumpur. I-try nyo siya, madaming ganun sa Chinatown. Doon nyo siya hanapin. Ano siya, parang version natin siya ng halo-halo, pero basta kakaiba, sobrang sarap. Yun lang. Yun lang! So, ngayon, kung meron kayong mga questions, kung meron kayong mga comments, edi i-drop nyo lang dyan sa comment section down below. So, ayun lang, close na natin tong vlog na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa series na to ng aking Kuala Lumpur, Malaysia tour. At sana nag-enjoy kayo. At sana ma-visit nyo din yung Kuala Lumpur. So, kung kailan natapos yung vlog, tsaka huminto yung ulan. Ayun lang. So, thank you so much for watching this video. I hope that you like, share, subscribe, and comment down below. At maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much for the gradual grow ng aking channel and yung traffic ng channel ko. So, thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Take care, guys. Bye-bye! Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above.
valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night, nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright, neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky as we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night, nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned.